Nais ng isang dating kongresista na ipawalang bisa ng Korte Suprema ang kontratang inaward ng COMELEC sa Miro Systems para sa 2025 elections. Sabi naman ng Miro, hinihintay pa nito ang kopya ng petisyon at maglalabas ng pahayag pag nakuha na ito. Nakatutok sina Sandra Aguinaldo at Salima Refran. Hiningi ni dating Caloocan Representative Egay Erice sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 18 billion peso contract ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited sa Commission on Elections para sa eleksyon 2025. Sa kanyang 50 pahinang petition for certiorari, humingi rin siya ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para ipatigil ang pagpapatupad nito. Sa ilalim ng kontrata, rerentahan ng COMELEC sa Miro ang mga vote counting machines. Ang Miro din na magsusupply ng iba pang kakailanganin para sa automated elections. We will be turned into a guinea pig in 2025 dahil yung gagamitin na machine is prototype, which is against yung automation law. Pangalawa, there are certain procedures that were not followed by the Commission on Elections. Dagdag niya, ngayon lang daw gagastos ang gobyerno ng halos 18 billion pesos para sa eleksyon. I think this is a robbery in progress. Kaya ang may imbierna rito hindi yung eleksyon, kundi yung robbery. Easily, we will be robbed of 10 billion pesos. Ang tugon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ayon daw sa batas ang pag-award ng kontrata sa Miro Systems at nasunod daw dito ang proseso na nakasaad sa batas. May babala din siya sa hiling na TRO ni Erice. Baka po kasi hindi tayo makapagtuloy ng automated election kung sakasakali pong mapapahinto tayo sa ating ginagawa. Dagdag ni Garcia sa sinasabi ni Erice na prototype, ang mga makina ng Miro may mga inilagay daw na bagong features sa vote counting machine pero parehong proseso ng pagboto pa rin ang gagamitin. Nag-prescribe ang COMELEC na mga wishlist natin at yung mga nag-participate sa procurement, lalo na ang Miro, ay nag-provide sa atin ng sample ito. Kaya namin gawin yung sinasabi niyo mga wishlist na andyan lahat. Itinanggi rin ni Garcia na overpriced ang kontrata at hindi raw tama ang ginawang pagkumpara ni Erice sa lumang mga election contracts. May mga taon daw kasing hindi ganun kalaki ang ginugol sa eleksyon dahil may mga lumang makina nang nagagamit noon. Nauna dito, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing grave abuse of discretion ang pag-disqualify ng COMELEC sa Smartmatic sa ginawang bidding para sa vote counting machine at iba pang kakailanganin sa eleksyon. Sabi ni Garcia, magfa-file sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Matatanda ang dineklarang disqualified ng COMELEC ang Smartmatic noong 2023 dahil sa aligasyong sangkot ito sa umano'y bribery laban kay dating COMELEC Chairman Juan Andres Bautista sa Amerika. Itinanggi na ito ng Smartmatic at sinabing hindi ito dapat naging basihan ng disqualification. Ayon naman kay Garcia, umuusad na investigasyon ng Amerika sa umano'y bribery. Nung nakaraang 3 linggo na po, pumunta rito ang US Homeland Security kasama ang US DOJ. May mga binanggit po sila mga bagay at mga informasyon. May mga hiningi rin pong dagdag na dokumento. May mga pinakinausap po silang 3 tao natin dito sa COMELEC. We were guaranteed na sa taon na to something big will happen. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo At Salima Refran, nakatuto kami 24 oras.